Kamusta mga kababayan? Sana po ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan at ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin kung worth it nga ba na mag-double job or triple job dito sa Canada. Now, ang direktang sagot po dyan is depende po kasi yan sa purpose ninyo kung bakit po kayo magdadalawang trabaho or magtatatlong trabaho. Baka naman sabihin nyo sa akin, simple-simple lang naman ang sagot kung bakit kami magdo-double job or triple job is because gusto naming kumita ng mas malaking pera para matustusan yung aming mga pangangailangan, which is true. But you have to understand the tax implication. Kaya siguro natanong ang katanungan na ito na worth it ba na mag-double job or triple job dyan sa Canada is primarily because they wanted to uncover what are the tax implication. Kasi alam naman po natin sa pagtaas ng inyong income dito ay malaki rin ang taxes na inyong babayaran. Ipakita ko lang po sa inyo yung tax bracket ng federal income tax. Ito po yung sa federal tax. Tingnan nyo na lang po yung bracket. At meron pa pong isa na tinatawag naman provincial and territorial tax. Ito po yan sa Alberta. So depende po kung nasan kayo. Yung federal income tax rate po for 2024 is ito. The taxable income threshold is on the portion of taxable income that is 55,867 or less. Yun po, from that portion na yon, kukunin po yung 15%. So anything that is beyond or above 55,867, 20.5% na po yun. Kaya po ang nakalagay dito, on the portion of the taxable income over 55,867 up to 111,733 naman po, yun po yung 20.5%. Plus, anything that is above the 111,733, papasok na po siya doon sa tax bracket or tax rate na 26%. Kaya po nakalagay dito sa pangatlo po, on the portion of taxable income over 111,733 up to 173,205 naman po is 26%. At yung susunod po na tax rate is 29% na po on the portion of taxable income over 173,205 up to 246,752. On the portion of taxable income over 246,752, ang tax rate nyo na po is 33%. And again, that is for federal income tax rate lang po. Iba pa po yung tinatawag na provincial and territorial income tax rate. And from the word itself, depende po ito sa probinsya na kinaroroonan ninyo or territory. At dahil nandito po ako sa Alberta, ito po yung ipapakita ko sa inyo. Ang tax rate po niyan on the portion of taxable income that is 148,269 or less is 10%. On the portion of taxable income over 148,269 up to 177,922, ang tax rate po niyan is 12%. So, yan po yung mga tax bracket. Pero, yan lang po ba ang kinakalta sa inyo? Hindi po mga kababayan. Meron pa pong iba na ikakalta sa inyo. Punta naman po tayo dito sa income tax calculator. Halimbawa po, 50,000 yung kinikita nyo annually. Ayan po, i-click po natin yung annual and depende po kung saan kayong province naroroon. I-click nyo na lang po kung saan kayo naroroon. Ang i-click ko po for the sake of this video is Alberta. At i-calculate po natin. Ang federal tax deduction nyo po is 6,791. Yung provincial tax deduction nyo naman po is 4,656. Yung CPP, this is the Canada Pension Plan, deduction ninyo is 2,651. And yung EI
is 790. So yung total tax po na ikakaltas sa inyo is 14,887. Kaya ang magiging net pay nyo po kung 50,000 ang inyong kinikita a year ay 35,000 na lang po yung inyong makukuha na net income. At hanggang dyan lang po muna for today mga kababayan. Sana po ay nabigyan ko po kayo ng konting idea kung magkano nga ba yung mga taxes na kinakaltas sa inyong sahod so that you can decide for yourself kung worth it nga ba na mag-double job or triple job dito sa Canada. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up, and as always, more videos to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.